Marshall Pick, Kabanata 5861. Layout. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga disipulo ng Void Guard na naging abala sa kabilang Universe Temple ay ipinatawag, kabilang ang 12-12 ng mga miyembro ng Phoenix Clan na pinamumunuan ni Huang Xiniang. Bagamat ang natal divine ability ng Phoenix Clan ay ang Space Great Daw, na may kasalukuyang pundasyon ng Phoenix Clan, talagang walang sino man ang makakalampas sa mga natamo ni Yang Kai sa Space Daw. Marahil ay kaya ng Phoenix Empress na namatay sa Spatial Territory noon, ngunit sa ngayon, ang Phoenix Clan ay walang bagong Phoenix Empress. Sa makatuwid, sa pagkarinig na personal na ipapakita ni Yang Kai ang pag-aayos ng space array, natural na sila ay nasa sabik. Kung tungkol sa mga alagad na nagmula sa Void World, mas kaunti pa ang pangangailangang banggitin sila. Ipinanganak sila sa Void World, at ang kanilang cultivation at Great Daw ay namana lahat kay Yang Kai, kaya ang kanilang paggalang at paghanga sa kanilang Daw Master ay isang bagay na hindi maikukumpara ng iba. Pagkatapos magtipon ang lahat, sinabi ni Yang Kai. Nitong mga nakaraang araw, lahat ay nagsumikap. Ang pagtatatag ng Void Guard ay tutukayan ang pagpapadala at suporta ng hukbo ng human race sa hinaharap, kaya ito ang pinakamahalaga. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga taong bihasa sa Daw of Space, kaya kahit mahirap, sana ay magtiyaga ang lahat. Ang grupo ng mga disipulong nasa ibaba ay lahat ay sumagot. Walang problema, tungkulin ko ito. Biglang iniba ni Yang Kai ang usapan. Sa orihinal, pinaplano kong maghintay hanggang makolekta ang lahat ng Universe Temple bago ibigay sa iyo ang ilan sa mga pamamaraan at misteryo ng pag-aayos ng space array. Gayunpaman, may nangyari at na-delay ako ng ilang beses. Buti na lang at marami pa tayong oras kaya hindi naman big deal. Ang iyong kasalukuyang paraan ng pag-aayos ng space array ay hindi isang malaking pagkakamali, ngunit may ilang maliliit na pagsasaayos na kailangang gawin. Sa madaling salita, hindi ito sapat, kaya ako mismo ang mag-aayos ng isang space array para masusi mong mabuti. Lahat ay tumango, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Ang pagmamasid sa isang 9th grade heaven opening realm sa napakalapit na distansya, at isang 9th grade master na bihasa sa Space Great Daw, ay katumbas ng pagbubukas ng altar para sa isang lecture. Ang ganitong pagkakataon ay napakabihirang. Bumalik sa Black Ink Battlefield, kung gusto niyang Kai na makinig sa pagtuturo ng 9th grade old ancestor, kailangan niyang gumastos ng maraming merito sa labanan upang makipagpalitan upang magkaroon ng mga kwalifikasyon. Sa isang iglap, lahat, kabilang ang Phoenix Clan, ay naging matulungin. Lumipad palabas si Yang Kai at sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang porma sayo na inayos ni Li Wuyi at ng iba pa ay madaling nabura, na parang hindi pa sila umiiral. Kaagad pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng uri ng mga materyales na inihanda niya noon at sinimulang pinuhin ang mga ito gamit ang kanyang mga diskarte. Habang ginagawa iyon, sinimulan niyang sindihan ang unang pattern sa gitna ng Universe Temple. Ang paggamit ng space arrays ay para mag-teleport. Gamit ang magkakaugnay na space arrays, maaaring masira ng isa ang hadlang ng espasyo at mag-teleport mula sa isang spirit array patungo sa isa pa sa isang kisap mata, kaya ang unang bagay na dapat isaalang-alang ay ang katatagan ng spirit array. Kung ito ay hindi sapat na matatag at isang aksidente ang nangyari sa panahon ng teleportasyon, ang isa na na-teleport ay maaaring mapatapon sa void crack. Ang mga taong tulad mo na bihasa sa Space Great Daw ay maaaring makahanap ng paraan pabalik, ngunit ang mga ordinaryong sundalo ay walang ganoong kakayahan. Kasabay ng mga salita ni Yang Kai, isang serye ng mga katanji tangi at komplikadong mga linya ang nagsimulang mabuo sa bulwagan. Ang kapangyarihan ng Space Great Daw ay patuloy na nagbabago, na nagiging sanhi ng bawat disipulo ng Void Guard na magpakita ng isang mapag-isip na ekspresyon. Pagkatapos ng Spirit Array ay sapat na stable, ang kailangan nating isaalang-alang sa susunod ay kung hanggang saan ang magiging teleportation. Patuloy ang boses ni Yang Kai. Sa kasalukuyang sitwasyon ng human race, hindi lang tayo maaaring tumuon sa kasalukuyan, ngunit din sa hinaharap. Marami sa inyo ang hindi nakasali sa unang ekspedisyon, kaya hindi mo alam kung gaano ito kalayo. Sa unang ekspedisyon ng human race, ang iba't ibang mga bundok na dumadaan ay sama-samang nagpadala ng mga tropa, at nang ang iba't ibang mga daanan ng bundok ay dumating sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, tumagal ito ng ilang dekada. Sa ganoong kalayuan, sa sandaling sumiklab ang digmaan, kung nais ng hulihan ng human race na suportahan ang mga linya sa harap, nang walang tulong ng isang space array, ito ay magiging isang labis na pag-asa. Kaya, ang tunay na layunin ng Void Guard ay magbukas ng dalawang ruta. Ang isa ay ang ruta mula sa High Heaven Territory hanggang sa Northern Pass, habang ang isa ay ang ruta mula sa Northern Pass hanggang sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction.
Sa ganitong paraan, masusuportahan ng mga reinforcement mula sa likuran ang labanan sa Primordial Heaven Source Grand Restriction sa lalong madaling panahon. Doon lamang may pagpapatuloy ng mga frontlines ang pakikipaglaban. Kung hindi, kung ang pagkatalo ay masyadong malaki, ang human race ay wala ng kakayahang lumaban. Kaya ang space array na inayos mo ay dapat matugunan ng kahit isang kinakailangan. Dapat sapat na ang distansya sa pagitan ng dalawang spirit array para makapasok sa buong Great Territory. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Masyadong malayo ang paggamit ng dalawang spirit array para makapasok sa buong Great Territory. Sa spirit array arrangement na pinagkadalubhasaan nila, imposibleng matugunan nila ang pangangailangang ito. Gayunpaman, ngayong personal na ipinakita ni Yang Kai ang pag-aayos ng spirit array, nangangahulugan ito na nalutas na niya ang problemang ito. Sa pag-iisip na ito, ang lahat ay bahagyang nakaka-relax. Hindi sapat na magpadala ng sapat na matatag na spirit array sa isang tiyak na distansya. Ang mas mahalaga ay ang bilang at pagkonsumo ng spirit array. Sa pamamagitan lamang ng paglutas ng mga problemang ito maaari talagang maging kapaki-pakinabang ang space array. Ang bulwagan ay ganap na tahimik, na tanging ang mga salita ni Yang Kai ang umaalingaw-ngaw paminsan-minsan. Ang katangi-tangi at malalim na mga linya ay naging mas puro, unti-unting napuno ang buong bulwagan. Ang isang grupo ng mga disipulo ng Void Guard ay nakatitig sa pagkamangha habang naramdaman nila ang mayamang kapangyarihan ng Space Great Daw sa paligid ni Yang Kai. Ang bawat hakbang na kanilang ginawa upang ayusin ang space array ay lubhang maingat, natatakot na ang anumang pagkakamali ay mauwi sa kabiguan. Sa kabilang banda, madaling naayos ni Yang Kai ang space array, na naging dahilan upang magtaka ang lahat kung pareho ba silang nag-aayos ng space array. Pagkatapos ng kalahating araw, biglang huminto si Yang Kai. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, ibinuhos niya ang ilan sa kanyang lakas sa spirit array, dahilan upang agad itong mag-activate at lumiwanag sa ibabaw ng spirit array. Ang eksenang ito ay walang alinlangan na nagpakita na ang spirit array ay matagumpay na naayos, ngunit kung wala ang kaukulang koneksyon ng spirit array, mahirap makamit ang kakayahang mag-teleport. Sa pagmamasid sa spirit array na itinakda ni Yang Kai, mabilis na natuklasan ng lahat na ang spirit array sa harap nila ay hindi gaanong naiiba sa kanilang na-setup, ngunit mayroong maraming banayad na pagkakaiba. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ang nagbigay daan sa mismong spirit array na sumailalim sa mga pagbabago, na nagbibigay daan dito upang matugunan ang lahat ng mga kinakailangan na binanggit ni Yang Kai noon. Ang malapit na pagmamasid na ito ay nagpapahintulot din sa mga disipulo ng Void Guard na umani ng malaking benepisyo. Matapos bawiin ni Yang Kai ang kanyang lakas, unti-unting lumabo ang spirit array. May gusto ba kayong itanong? Tanong ni Yang Kai. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Yang Kai, maraming tanong ang ibinato. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, isa-isa. Sa susunod na mga araw, si Yang Kai at ang daang o higit pang mga disipulo ng Void Guard ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mga misteryo ng Space Great Daw at Space Arrays. Sa loob lamang ng ilang araw, hindi bababa sa kalahati ng mga nakamit ng mga disipulo sa Space Great Daw ay lumalim. Nang masagot ang huling tanong, tumayo si Yang Kai at sinabing, sige, ipauubaya ko sa iyo ang pagsasaayos ng space array. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kung ang ikalawang ekspedisyon ng human race ay magpapatuloy o hindi, kaya hinihiling ko sa Void Guard na magtulungan at huwag magpabe, Li Wuyi. Agad na kinuyam ni Li Wuyi ang kanyang mga kamao. Oo, iiwan ko ito sa iyo. Oo, tumanggo si Yang Kai, humakbang pasulong, at nawala. Ibinaba ni Li Wuyi ang kanyang ulo at nag-isip sandali bago napagtanto na may mali. Nang tumangala siyang muli, wala nang makita si Yang Kai. Noong una, naisip niya na sa pagbabalik ni Yang Kai, ang Void Guard ay walang kinalaman sa kanya at kakailanganin lamang niyang gawin ang kanyang mga bagay. Ngunit ngayon, halatang ibinibigay sa kanya ni Yang Kai ang lahat ng responsibilidad at siya na talaga ang namumuno. Sa kabilang panig, sa labas ng Star Boundary, sa isang tiyak na kawalan ng laman sa High Heaven Territory, maraming mga figure ang nakatayo at nakatingin sa malayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at pananabik. Ang mga taong ito ay lahat ay may 7th grade o 8th grade Heaven Opening Realm cultivations, marami sa kanila ang pinakamataas sa 8th grade, na may komplikadong background, ngunit karamihan sa kanila ay nagmula sa Cave Heaven Paradise, na may iilan mula sa maliliit na sekta at pamilya. Ang Red Sky at Wind Thunder, ang dalawang bagong na-promote na Star Boundary Great Emperor, ay naruroon din, kasama ang isang grupo ng mga disipulo mula sa High Heaven Palace. Bagamat technical silang mga disipulo ng Cave Heaven Paradise, sila ay ipinanganak at lumaki sa Star Boundary.
Sa dinami-dami ng mga masters na nagtipon dito, halatang may malaking nangyari. Bukod dito, kung alam ng isang tao ang lahat tungkol sa mga taong ito, matutuklasan nila ang isang nakakagulat na kababalaghan. Ang lahat ng mga cultivator na natipon dito ay direktang nakarating sa 7th grade Heaven Opening Realm, ibig sabihin, lahat ng tao dito ay may pagkakataong maabot ang 9th grade. Masasabing ang mga taong nakatayo rito ay ang pag-asa ng human race, ang magiging pundasyong bato. Isa lang ang dahilan kung bakit sila nagtipon dito. May isang tao na malapit nang makapasok sa 9th grade. Pagkatapos ng mahusay na labanan sa spatial territory, ang human race ay nag-iingat ng kanilang lakas sa loob ng libu-libong taon, at sa wakas, isang bagong henerasyon ng mga cultivator ang malapit nang makapasok sa 9th grade. Ang ganitong malaking kaganapan ay natural na hindi isang bagay na magiging pabayan ng head office division, kaya agad nilang ipinadala ang mga kabataang talento na ito na nakalusot sa 7th grade ng direkta upang obserbahan. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng kaganapan ay kapaki-pakinabang sa kanila, marahil ay maaari silang makakuha ng ilang mga insight mula dito. Sa hinaharap, kapag nakalusot sila sa 9th grade, magkakaroon ng mga president. Ito ang simula ng isang bagong panahon. Tulad ng sinabi ni Yang Kai sa nakaraan, nang ipanganak ang unang bagong 9th grade ng human race, ang mga masters ng 9th grade ay sunod-sunod na lilito. Ito ay isang bagay na hindi maihahambing ng Black Ink Clan. Lumakas ang espasyo ng humakbang pasulong si Yang Kai, na nakuha ang atensyon ng lahat. Sa sumunod na sandali, ang lahat ng mga ito ay tumawag sa kanya ng sunod-sunod. Sir. Dao Master. Palace Master. Marami sa mga cultivator na nakatayo dito ay mula sa Void World at High Heaven Palace. Sa harap ng mga tao, sumenya si Uyang Lai kay Yang Kai. Sa ganitong paraan, ang unang bagong henerasyong cultivator ay malapit nang makapasok sa 9th grade, kaya paano magiging pabaya ang head office division tungkol sa isang mahalagang bagay? Kung hindi dahil sa katotohanan na si Mi Jinglan ay hindi makapaglaan ng oras, siya ay personal na dumating upang protektahan sila. Sa kasamaang palad, napakaraming bagay na dapat niyang asikasuhin, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kalagkarin palabas si Uyang Lai, na kasalukuyang nasa pag-iisa, at hayaan siyang bantayan ang lugar na ito. Ilang araw ang nakalipas, bago umalis si Yang Kai sa Head Office Division, sinabi sa kanya ni Mi Jinglan ang tungkol sa sitwasyon dito at hiniling sa kanya na pumunta para tingnan kung wala siyang gagawin. Pagkatapos ng lahat, ang sumisikat na bituin na nakalusot sa 9th grade ay mula rin sa High Heaven Palace, kaya siya, bilang master ng High Heaven Palace, ay dapat na naruroon. Marshall Pick, Kabanata 5862. Narito na ang bagong panahon. Sa kawalan, lumapit si Yang Kai kay Uyang Lai at itinaas ang kanyang mga kamao sa isang matandang lalaki sa tabi niya. Binabati kita, Old Yu. Matagal nang naabot ni Yu Changdao ang rurok ng 8th grade, ngunit sa sandaling ito, hindi niya maiwasang magpakita ng kaba habang binabalik ang pagbati. Ikaw rin. Hindi niya masisisi na kinakabahan siya. Ang pangunahing dahilan ay ang isang naghahanda na dumaan sa oras na ito ay ang kanyang personal na disipulo, si Shida Zhuang, na kanyang kinuha at maingat na inaruga, isang human race na Dao body. Ang Shida Zhuang ay isang napakasimpleng pangalan. Kung hindi siya nakita at narinig lamang ang kanyang pangalan, malamang na mapagkakamalan siyang taga-nayon sa bundok. Gayunpaman, ito ay hindi isang simpleng pangalan, dahil ang pangalang ito ay ang unang kinatawan ng mga tao ng Star Boundary na direktang umabot sa 7th grade pagkatapos makuha ang feedback ng World Tree Clone. Masasabing siya ang sumisikat na bituin ng bagong henerasyon. Nang kumalat ang mga epekto ng World Tree Clone sa nakaraan, ang iba't ibang Cave Heaven Paradise ay nakatanggap ng balita at pumunta sa Star Boundary upang magtayo ng kanilang sariling mundo, hatiin ang kanilang mga teritoryo, at tanggapin ang mga disipulo. Sa simula, kahit na ang mga cultivator mula sa Star Boundary sa pangkalahatan ay nakinabang mula sa World Tree Clone, wala pang sino mang may talento na lumalaban sa langit. Hanggang sa natagpuan ni Yu Changdao si Shida Zhuang. Bagamat ang batang ito na nakatira kasama ang kanyang biyudang ina ay may magaspang na pangalan, siya ay may bihirang nakikitang innate Dao body, at ang ganitong uri ng pangangatawan ay pinakaangkop sa pamamaraan ng paglilinang ng Free and Unfettered Paradise. Dahil si Yu Changdao ay nagmula sa Free and Unfettered Paradise, natural na gusto niyang kunin si Shida Zhuang bilang kanyang disipulo. Masasabing hanggat maaari niyang dalhin si Shida Zhuang sa kanyang sekta, magkakaroon siya ng pagkakataong dalhin ang Divine Art sa mas mataas na taas, at magkakaroon siya ng kahalili. Imposible para sa kanya na umaban sa 9th grade sa kanyang buhay, kahit na ang kanyang kakayahan ay napakahusay.
Ngunit kung si Shida Zhuang na mayroong innate daw body ay maingat niyang tinuturuan, magkakaroon siya ng pagkakataon na maabot ang 9th grade. Ang Free and Unfettered Paradise ay isa sa 72 paradise at isa sa mga nangungunang puwersa sa 3,000 mundo. Si Yu Changdao mismo ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator na may napakataas na katayuan. Kung ang isang ordinaryong tao ay makakatagpo ng gayong hindi inaasahang pagtatagpo, ito ay katulad ng isang berdeng usok na tumataas mula sa mga libingan ng kanilang mga ninuno at malugod nilang tatanggapin ito. Gayunpaman, hindi iyon inisip ng biyudang ina ni Shida Zhuang, si Liu Taixia. Sa pagharap sa kahilingan ni Yu Changdao na kunin si Shida Zhuang bilang kanyang disipulo, agad itong tumanggi. Sa panahong iyon, ilang daang taon na lamang ang nakalipas mula noong nakipagsanib puwersa si Yang Kai sa iba pang mga Great Emperor upang labanan ang Great Demon God na si Mo Sheng at ang High Heaven Palace ay binago ang tubig upang iligtas ang Star Boundary. Noong panahong iyon, sa Star Boundary, ang prestihiyo ng High Heaven Palace ay parang araw sa kalangitan, na walang katumbas. Lahat ng cultivator mula sa Star Boundary ay ipinagmamalaki na makapasok sila sa High Heaven Palace, kaya paano sila mag-aalaga sa Cave Heaven Paradise na iyon? Ang ama ni Shida Zhuang, na matagal nang namatay, ay natural na ganoon din. Bago ang kanyang kamatayan, iniwan niya ang kanyang mga huling salita. Kung may pagkakataon, tiyak na papasukin niya ang kanyang anak sa High Heaven Palace at kumpletuhin ang kanyang huling hiling. Si Liu Taixia ay isang may bahay lamang na may simpleng ugali at walang gaanong karanasan, ngunit tiyak na ganitong uri ng tao ang may tiyaga. Naalala niya ang mga salita ng kanyang namatay na asawa at gusto lamang niyang makapasok si Shida Zhuang sa High Heaven Palace. Sa makatuwid, nang dumating si Yu Changdao sa kanyang pintuan at sinabing gusto niyang tanggapin si Shida Zhuang bilang kanyang disipulo, agad siyang tinanggihan ni Liu Taixia. Matagal na natulala ang matanda. Matapos tanungin ang dahilan, hindi niya alam kung matatawa o maiiyak, ngunit naramdaman din niyang medyo magulo ang bagay na ito. Sa kanyang katayuan at lakas, natural niyang maalis si Shida Zhuang sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ang pagyurak sa kagustuhan ng isang ordinaryong mag-asawa ay laban sa kanyang Dao-heart. Walang magawa, inisip ni Yu Changdao si Yang Kai at personal siyang binisita para talakayin ang bagay na ito sa kanya. Noong una, gusto niyang si Yang Kai ay humakbang pasulong at hikayatin si Liu Taixia na hayaan siyang tanggapin ang kanyang anak bilang kanyang disipulo. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay lubos na makikinabang sa kinabukasan ni Shida Zhuang. Sa huli, sa ilang kadahilanan, siya ay naging Supreme Guest Elder ng High Heaven Palace at si Shida Zhuang ay pumasok sa High Heaven Palace para turuan niya. Hindi dahil sa hindi alam ni Yu Changdao na sinasamantala siya ni Yang Kai, ngunit anuman ang proseso, sa kalaunan ay tinanggap niya ang disipulong ito ayon sa gusto niya. Sa napakaraming taon, ibinuhos ni Yu Changdao ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagtuturo sa nag-iisang disipulong ito, at hindi siya binaygo ni Shida Zhuang. Ang kanyang paglilinang ay napakabilis na umunlad, at ang mas bihira pa ay ang batang ito ay nagmana ng simple at tapat na ugali ng kanyang ina at walang pagmamataas at pagmamataas ng isang mapagmataas na anak ng langit, na lubos na ikinatuwa ni Yu Changdao. Naglilinang hanggang sa maabot niya ang 7th grade Heaven Opening Realm, malapit na siyang makapasok sa 9th grade. Agad niyang iniulat ang bagay na ito sa Head Office Division, at si Mi Jinglan ay seryoso rin sa bagay na ito. Hindi lang niya inilipat si Ouyang Lai para protektahan siya, ngunit nagsabi rin siya ng ilang salita kay Yang Kai. Sa dalawang 9th grade dito upang magbigay ng suporta, masasabing hanggat nakaipon ng sapat na lakas si Shida Zhuang, walang problema para sa kanya na makalusot. Pagtingin, hindi mapigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Libu-libong taon na ang nakalipas. Ang bagay tungkol sa pagiging disipulo niya ni Shida Zhuang ay tila nangyari kahapon, at iyon ay bago siya umalis para sa Black Ink Battlefield. Kahit na si Yang Kai ay isa na ngayong 9th grade, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa paglipas ng panahon. Kung mas mataas ang paglilinang ng isang tao, tila mas mabilis na lumipas ang oras. Kung iisipin ang mga taon na ginugol niya sa paglilinang, araw-araw at taon-taon ay lubos na kasiya siya, hindi katulad ngayon, kung saan lumipas ang ilang taon o kahit ilang dosenang taon nang walang nararamdaman. Pagkaraan ng libu-libong taon, kahit na ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator ay may mahabang buhay, malinaw na medyo tumanda na si Yu Changdao. Sa kabilang banda, gwapo pa rin siya gaya ng dati. Maganda ang pundasyon ng batang ito. Tumingin si Ouyang Lai na may pagsang-ayon. Sa pagsasalita tungkol dito, si Yu Changdao, na noon pa man ay walang malasakit, ay hindi napigil ang magpakita ng mapagmataas na tingin habang siya ay tumawa. Ang pinakamalaking lakas ng aking disipulo ay ang kanyang paglilinang ay hindi minamadali,
kaya ang kanyang pundasyon ay mas matatag kaysa sa iba. Si Yang Kai, na nakatayo sa gilid, ay ngumiti at nagsabi. Kung mas mataas ang pundasyon ng isang tao, mas magiging matatag ang pundasyon ng isang tao, at mas malayo ang mapupuntahan niya kumpara sa iba. Ang promosyon sa pagkakataong ito ay malamang na walang anumang problema, si Old Yu ay hindi kailangang mag-alala. Napangiti si Yu Changdao ng mapait. Totoo iyon, ngunit sa oras na ito, paano ako hindi mag-aalala? Kung narito ang iyong alagad, paanong hindi ka mag-aalala? Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Ang aking 3 disipulo ay namumukod-tangi, kaya sandali na lamang bago sila makakapasok sa 9th grade. Hindi maiwasan ni Yu Changdao na sumulyap sa kanya. Kung sinabi ng Palace Master, wala nang paraan para ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Iniba ni Uyang Lai ang usapan at nagtanong. Sa pagsasalita tungkol sa iyong 3 disipulo, sila ba ay nasa withdrawing Black Ink Army? Tumanggaw si Yang Kai, may bakas ng pag-aalala sa mukha niya. Ang Old Tree ay nakatulog ng mahimbing, na naging dahilan upang hindi siya makapunta sa Primodile Heaven Source Grand Restriction upang imbestigahan ang sitwasyon. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari doon. Natatakot ako na ang mga araw doon ay hindi na magiging mas mahusay. Bumantong hininga si Uyang Lai. Ngunit sa paghusga mula sa oras, ang iyong una at pangalawang disipolo ay naglilinang ng halos kapareho ng tagal ng panahon ni Shida Zhuang. Sa lohikal na pagsasalita, dapat na silang makapasok sa 9th grade sa lalong madaling panahon. Sino ang nakakaalam? Umiling si Yang Kai. Medyo naiinis si Yu Changdao. Hindi ibig sabihin ng Old Master na ito na punahin ka ng Palace Master, ngunit wala kang pakialam sa iyong mga disipulo. Sa anumang kaso, isa pa rin siyang Supreme Guest Elder ng High Heaven Palace, kaya medyo maganda ang relasyon niya sa High Heaven Palace. Kung ikukumpara sa kanyang relasyon kay Shida Zhuang, na parang isang ama at isang anak, na ginugugol ang lahat ng kanyang oras na magkasama at maingat na nagtuturo sa kanyang mga disipulo, itinuring ni Yang Kai ang kanyang mga disipulo na parang sila ay malaya. Sa anumang kaso, hindi nakita ni Yu Changdao si Yang Kai na gumugol ng maraming oras kasama ang kanyang mga disipulo. Sa madaling salita, ito ay tulad ng isang master na humahantong sa isang disipulo sa sekta, at ang paglilinang ay nakasalalay sa individual. Gayunpaman, kahit na sila ay pinayagang mamuhay ng malaya, ang mga nagawa ng kanyang mga alagad ay pambihira pa rin. Bago sumali sa withdrawing Black Ink Army, lahat ng 3 sa kanyang mga disipulo ay nakalusot sa 8th grade at ang pag-abot sa 9th grade ay sandali na lamang. Masyadong abala ako. Walang magawa si Yang Kai. Gusto ko rin silang turuan tulad ni Old Yu, ngunit wala akong magagawa tungkol dito. Nag-isip sandali si Yu Changdao bago bumantong hininga. Siguro nahihirapan ka. Kung hindi dahil sa iyo, ang human race ay wala kung nasaan sila ngayon. Nagsisimula na. Biglang sumigaw si Uyang Lai. Ang maraming 7th grade at 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator na nakikinig sa kanilang pag-uusap ay biglang naging seryoso at tumingin sa langit. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nakita si Shida Zhuang na naka-cross-leg sa kabilang gilid, habang may lumitaw na figure ng miniature universe sa kanyang likuran. Ang World Force ay biglang nagiba habang umaagos ang Great Dao. Ang pagdulong ng 8th grade master sa 9th grade ang huling pagkakataong makakaakyat ang isang cultivator sa Heaven Opening Realm na hagdan. Ang rurok ay lubhang mapanganib, at ang kaunting kapabayaan ay magdudulot ng pagbagsak at pagkabasag ng katawan. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, bagamat walang masyadong mga cultivator na direktang na-promote sa 7th grade, tiyak na marami sila. Gayunpaman, ang bilang ng 9th grade Old Ancestors sa Cave Heaven Paradise sa Black Ink Battlefield ay 100 lamang o higit pa. Hindi lahat ng may pagkakataong maabot ang 9th grade ay matagumpay na makakalusot. Ang ganitong uri ng pagsulong ay lubhang mapanganib, at kung sila ay mabaygo, sa pinakamabuting kalagayan, ang miniature universe ay makakaranas ng kaunting pinsala. Katulad ni Xiang Shan, hindi na siya makakalusot sa 9th grade sa hinaharap, at ang pinakamasama, ang miniature universe ay mawawasak, na agad na mamamatay. Hindi mabilang na mga nauna ang bumagsak sa yugtong ito, kaya ang bilang ng mga master ng 9th grade human race ay palaging maliit. Sa isang kisap mata, nagsimulang lumawak ang multo ng miniature universe sa likod ni Shida Zhuang, na parabang natangay ito, na naging dahilan upang maging malabo ang tanawin sa loob ng miniature universe. Ngunit ilang sandali pa, bumalik sa normal ang lahat. Paulit-ulit itong umuulit. Dahil sa poster na ito, tila ang miniature universe ay may sariling buhay at humihinga sa loob at labas. Sa bawat paghinga, ang miniature universe ay lalampas sa mga limitasyon nito.
Ang pagsulong mula sa 8th grade hanggang sa 9th grade ay lubhang mapanganib. Matapos ang daan-daang libong taon ng akumulasyon sa Cave Heaven Paradise, maraming paraan ng pambihirang tagumpay ang na-explore. Ang pamamaraang ginagamit ngayon ni Shida Zhuang ay ang pinakakaraniwan at ordinaryong paraan. Bagamat magkaiba ang inyong pinanggalingan, marami na sa inyo ang nakaabot na sa rurok ng 8th grade, kaya't natitiyak kong nasabi na sa inyo ito ng lahat ng inyong Hanward Master. Bagamat karaniwan ang pamamaraang ito ang pinaka-maaasahang paraan. Ang tanging sagabal ay magtatagal ito. Maaga o huli, lahat kayo ay kailangang maranasan ang araw na ito, kaya sana ay may makita kayong mga resulta ngayon. Sabi ni Uyang Lai. Ang kalapit na Heaven Opening Realm Cultivator ay tumanggo lahat bilang pagsang-ayon. Agad na napukaw ang interes ni Yang Kai. Mayroon bang maraming breakthrough method sa Cave Heaven Paradise? Tumanggo si Yu Changdao at sinabi. Natural, ang pamana ng Cave Heaven Paradise ay hindi maaabot ng ibang puwersa. Sumang-ayon si Yang Kai. Ang akumulasyon ng daan-daang libong taon ay hindi maliit na bagay. Magtatanong pa ako mamaya. Hindi na kailangan iyon, matagal nang narinig ni Head Manager Hua ang tungkol sa mga bagay na ito mula sa Cave Heaven Paradise, at ang mga bagay na ito ay hindi confidential, maaari mong palitan ang mga ito ng ilang mga merito sa labanan. Martial Pick, Kabanata 5863. Pagsasanay sa paggamit. Ang napakalaking panlabas na presyon ang nagpilit sa human race na magtulungan. Noong nakaraan, aling Cave Heaven Paradise ang walang sariling lihim. Ang mga pambihirang paraan na ito ay likas na mahirap para sa mga ordinaryong tao na matutunan. Ngunit ngayon, ang pinakamahalagang bagay sa nakaraan ay bukas na sa mga ordinaryong sundalo, at maaari silang ipagpalit sa pamamagitan lamang ng ilang mga merito sa labanan. Kung ikukumpara sa malalim na akumulasyon ng mga matandang nangungunang puwersang ito, ang High Heaven Palace ay natural na mas mababa. Sa kabutihang palad, ang High Heaven Palace ay mayroon pa ring Watching Sea. Sa mga taon ng paglalakbay ni Yang Kai, pinangalagaan niya ang High Heaven Palace sa maayos na paraan, at ang mga pamamaraan ng tagumpay na nangangailangan ng mga merito sa labanan ay matagal nang nakolekta. Dahil dito, kapag kailangan ito ng mga disipulo ng High Heaven Palace, hindi na nila kailangang gumastos ng masyadong malaki. Ang tagumpay ni Shida Zhuang sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba sa mga tagumpay ni Uyang Lai at Yang Kai. Pareho silang nakarating sa rurok ng 8th grade at nalimitahan ng Heaven Opening Realm Method. Kapag ang kanilang mga cultivations ay umabot sa kanilang limitasyon, ang kanilang sariling miniature universe ay magkakaroon ng world barrier. Ang ganitong uri ng hadlang ay hindi maaaring basagin ng sariling lakas at maaari lamang masira ng panlabas na puwersa. Ginamit ni Uyang Lai ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel. Sa kabilang banda, ginamit ni Yang Kai ang 3 parts normalizing art. Si Shida Zhuang, sa kabilang banda, ay hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Sa kanyang kakayahang direktang maabot ang 7th grade, nagkaroon na siya ng pagkakataong maabot ang 9th grade. Ngayon, hanggat maaari niyang lampasan ang kanyang bottleneck, magiging maayos ang lahat. Tulad ng sinabi ni Uyang Lai, ang paraan na pinili ni Shida Zhuang na masira ay ang pinakasimpleng paraan. Kung ikukumpara sa iba pang mga pamamaraan, walang karagdagang mga kinakailangan at hindi rin nangangailangan ng anumang karagdagang mga mapagkukunan. Masasabing magagamit ito ng bawat 8th grade cultivator para makasulong sa 9th grade, ngunit ang mga pagkukulang nito ay halata rin, na ito ay magtatagal. Ang mas maraming oras na kailangan upang masira, mas maraming mga variable ang magkakaroon, kaya sa nakaraan, napakakaunting mga pantas na may mga kwalifikasyon upang makapasok sa 9th grade ang pumili ng pamamaraang ito. Karamihan sa kanila ay pipili ng isang paraan na nangangailangan ng mga karagdagang mapagkukunan o tulong ng lihim na pamamaraan upang mapataas ang kanilang rate ng tagumpay. Ang isang tulad ni Shida Zhuang, na may matibay na pundasyon at lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili, ay walang pagdududa. Ang multo ng miniature universe ay patuloy na lumalawak at lumiliit, na para bang mayroon itong sariling buhay, humihinga at lumabas, sa bawat pagkakataon ay nagdudulot ng mas malaking kaguluhan. Ang tagumpay na ito ay talagang tumagal ng mahabang panahon. Pagkatapos ng kalahating buwang pagsisikap, umabot na sa pinakamataas ang aura ni Shida Zhuang. Sa isang tiyak na punto, nang lumawak ang miniature universe, hindi ito umatras, sa halip ay patuloy na lumalawak hanggang sa maabot nito ang limitasyon nito. Kahit sa malayo, malinaw na nararamdaman ng lahat ang pagbabago bago ng World Force. Biglang naging tense ang ekspresyon ni Yu Changdao at ang maraming 7th grade at 8th grade cultivator na nagmamasid sa promosyon na ito ay nagsuot din ng mga solemn na ekspresyon.
Alam ng lahat na ang pambihirang tagumpay na ito ay umabot sa pinakakritikal na yugto. Ang kalahating buwan ng unti-unting pag-unlad, tagumpay o kabiguan ay nakasalalay dito. Parehong nakatutok sina Yang Kai at Uyang Lai. Ang dalawa sa kanila ay pumunta dito pangunahin upang protektahan si Shida Zhuang. Ang simpleng paliwanag para sa tinatawag na proteksyon na ito ay kapag nabigo si Shida Zhuang na makalusot, kikilos sila para protektahan ang kanyang buhay. Kahit na para sa dalawang master ng 9th grade, ito ay isang mahirap na gawain. Kung ito ay talagang dumating sa iyon, magagawa lamang nila ang kanilang makakaya. Ngunit hindi nagtagal, lumuwag ang ekspresyon ni Yang Kai at ngumiti siya. Binabati kita, old you. Ito ay isang bagay na sinabi niya kalahating buwan na ang nakakaraan nang siya ay pumunta dito, ngunit ngayon ay sinabi niya ito muli, ang kahulugan ay ganap na naiiba. Nang marinig ito, mabilis na nilinggan ni Yu Changdao si Yang Kai. Bahagyang tumango si Yang Kai, ang kanyang kinakabahang ekspresyon ay biglang lumuwag. Halos kasabay nito, isang nakakagulat na aura ang bumungad mula sa tagiliran ni Shida Zhuang habang ang World Force ay mabangis na tumangay palabas. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, ang miniature universe, na lumawak na sa limitasyon nito, ay biglang lumawak palabas. Ang pinakamalaking tampok ng pambihirang tagumpay ng Heaven Opening Realm Cultivator ay ang pagpapalawak ng teritoryo ng miniature universe. Tanging kapag lumawak ang teritoryo ng miniature universe ay magkakaroon ng malaking pagbabago. Parehong naunawaan ni Uyang Lai at Yang Kai ang puntong ito. Sa sandaling ito, walang alinlangang nakamit ito ni Shida Zhuang. Naghiyawan ang maraming Heaven Opening Realm Masters mula sa lahat ng direksyon. Iniunat ni Yu Changdao ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang balbas, nakaramdam ng labis na kaliwan. Pagharap sa pagbati ng lahat ng nakapaligid sa kanya, masayang ngumiti siya. Sa araw na ito, sa labas ng Star Boundary, ipinanganak ang unang bagong henerasyon ng 9th grade. Sa mga aklat ng kasaysayan para sa mga susunod na henerasyon, ang kapanganakan ng bagong master na ito ng 9th grade ang nagpahayag ng pagdating ng isang bagong panahon. Hindi nagtagal si Yang Kai. Si Shida Zhuang ay matagumpay na nakapasok sa 9th grade, kaya kailangan pa niya ng ilang oras upang patatagin ang kanyang paglilinang. Hiniling niya kay Uyang Lai na manatili sa likod at patuloy na bantayan siya habang siya ay nag-flash pabalik sa Star Boundary. Nang hindi inaalerto ang sinuman, dumating si Yang Kai sa isang tiyak na lugar sa World Tree. May isang butas ng puno rito, ang loob nito ay napakalawak, parang tirahan sa kuweba. Dito niya ginamo ang mga sugat niya noon. Noon, para linangin ang 3 parts normalizing art, nagbayad si Yang Kai ng malaking halaga para likhain ang human race body at monster race body. Sa tuwing gagawa siya ng clone, masisira ang kanyang sigla at kailangan niyang magpagaling dito. Ang paglalakbay na ito ay natural na hindi para pagalingin ang kanyang mga sugat kundi para linangin. Bagamat ilang daang taon na ang nakalipas mula nang makapasok siya sa 9th grade in the Universe Furnace at ang kanyang pundasyon ay lumago ng malaki, mahigpit na pagsasalita, siya ay isang bagong na-promote na 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator, kaya marami pa rin siyang puwang para sa pagpapabuti. Kung nilinang niya ang hakbang-hakbang, sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, maaaring abutin siya ng libu-libong taon upang maabot ang kanyang limitasyon. Gayunpaman, ang ikalawang ekspedisyon ng human race ay nalalapit na, kaya paano siya magkakaroon ng napakaraming oras upang linangin sa kapayapaan. Dahil dito, kailangan niyang mabilis na pagbutihin ang kanyang lakas. Kung sino pa man iyon, maaaring wala silang magandang ideya, ngunit si Yang Kai ay ang Star Boundary Great Emperor kung tutusin, kaya maaari niyang hiramin ang kapangyarihan ng Star Boundary para mapabuti ang kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit ang Great Emperor of the Star Boundary at kung bakit ang Thunder Shadow ay maaaring maglinang ng mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao ay dahil lahat sila ay gumamit ng World Force ng Universe World upang maglinang. Ito ay totoo lalo na para sa Star Boundary. Ang libu-libong taon ng akumulasyon ng World Tree Clone ay lubos na nagpahusay sa pundasyon ng mismong Star Boundary. Kung titingnan ito ngayon, ang World Force ng Star Boundary ay hindi mailarawang mayaman at ang World Great daw ay napakatatag din. Masasabing mula noong sinaunang panahon, wala pang Universe World na tulad ng Star Boundary, at ang lahat ng ito ay dahil sa patuloy na mga benepisyo ng World Tree Clone. Kung ang isang tao ay may kakayahang maubos ang kapangyarihan ng buong Star Boundary, ito ay sapat na upang ipanganak ang isang bagong 9th grade Heaven Opening Realm Master, at ito ay isang napakalakas na 9th grade. Nais ni Yang Kai na gamitin ang Star Boundary World Force para linangin. Sa madaling salita, gusto niyang gamitin ang Star Boundary World Force para mapahusay ang sarili niyang pundasyon. Nagawa na niya ang ganitong uri ng bagay noon,
ngunit sa oras na iyon, ginamit niya ang kapangyarihan ng Star Boundary para pansamantalang dagdagan ang kanyang cultivation mula sa 6th grade Heaven Opening Realm hanggang sa 7th grade. Bagamat naibalik na niya ang karamihan sa kanyang lakas sa Star Boundary pagkatapos noon, isang maliit na bahagi ng hiniram na lakas ang naiwan, na nagligtas sa kanya ng maraming oras upang linangin. Dahil dito, natuklasan ni Yang Kai ang mga benepisyo ng pagiging isang Great Emperor. Ang pag-extract sa Star Boundary World Force ay natural na magdudulot ng pinsala sa Star Boundary, ngunit ngayong ang pundasyon ng Star Boundary ay umabot na sa isang hindi pa nagagawang antas, kailangan lang tiyakin ni Yang Kai na hindi siya magdulot ng anumang pangunahing pinsala dito. Hanggat ang World Tree Clone ay nabubuhay pa, ang enerhiya na nakuha niya ay muling mamumuo. Sa loob ng butas ng puno, naupo si Yang Kai na naka-cross-legged at pinakalma ang kanyang internal chi. Sa isang pag-iisip, ang buong Star Boundary ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Dumating na ang oras na ang langit at lupa ay may parehong lakas. Sa mahinang pag-ungol, bumukas ang pinto ng kanyang miniature universe, at sa sumunod na sandali, nagsimulang magtipon ang invisible energy mula sa buong Star Boundary, bumubuhos sa teritoryo ng miniature universe at hinihigop niya. Ang world force ng Star Boundary ay tumutulo, ngunit ang kaguluhan ay napakaliit. Kahit na narito ang isang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator, mahirap matukoy kung hindi papansinin ng isa, ngunit napansin agad ito ng Great Emperor ng Star Boundary. Matapos makuha ang pagkakakilanlan ng isang Great Emperor na kinikilala ng World Great daw dito, na nagpapahintulot sa kanila na ibahagi ang parehong kaluwalhatian at kahihiyan sa Star Boundary, natural nilang naramdaman ang mga pagbabago at abnormalidad ng Star Boundary. Sa isang iglap, naging seryoso ang lahat ng ekspresyon ng mga Great Emperor habang sinusundan nila ang pinagmulan ng pagbabagong ito. Gayunpaman, pagkatapos imbestigahan ang sitwasyon at malaman na ang lahat ng ito ay kagagawan ni Yang Kai, ang iba't ibang Great Emperor ay gumaan ang pakiramdam at hindi siya inistorbo. Lahat sila ay nakagawa na ng ganitong bagay dati, kasama ang dalawang bagong na-promote na Great Emperor. Sa loob lamang ng ilang daang taon, nakalusot sila mula sa 7th grade hanggang sa 8th grade. Ito ay hindi isang cultivation speed na maaaring makamit ng isang ordinaryong tao. Paano nila maaabot ang 8th grade ng napakabilis kung hindi nila gagamitin ang world force ng Universe World dito para palakasin ang kanilang sarili? Sa kabilang banda, si Yang Kai ay patuloy na gumagalaw sa lahat ng mga taon na ito at hindi pa nagagawa noon, kaya nang mapagtanto nila na ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay kagagawan ni Yang Kai, mabilis na naunawaan ng iba't ibang Great Emperor ang kanyang intensyon. Ang taong ito ay halatang gustong dagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon upang harapin niya ang paparating na labanan. Sa lahat ng mga Great Emperor sa Star Boundary, si Yang Kai lang ang nakaabot sa 9th grade, kaya kung mabilis niyang mapapalaki ang kanyang lakas, magiging malaking pakinabang ito sa human race. Ang world force ng Star Boundary ay parang isang hindi nakikitang agos ng tubig, patuloy na bumubuhos sa pintuan ng miniature universe at naglalaho, habang ang pundasyon ng Void World ni Yang Kai ay lumago sa isang kamanghamanghang bilis. Ang pamamaraang ito ng pagpapalakas ng paglilinang ng isang tao sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng Universe World ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa pagpino ng mga mapagkukunan at heaven opening pills. Ang World Force mismo ay naglalaman ng lahat ng uri ng Great Dao Power. Kapag si Zhan Wuan at ang iba pa ay nagal-inang ng ganito, maaaring kailanganin nilang gumugol ng ilang oras at pagsisikap na alisin ang kapangyarihan ng Great Dao na hindi pa nila nilinang upang maiwasang makontamina ang kanilang miniature universe. Gayunpaman, hindi ito kailangan ni Yang Kai. Kinokontrol na niya ngayon ang libo-libong Great Dao, at nakisali na siya sa bawat uri ng Great Dao. Kapag ang Great Dao na kapangyarihan na ipinanganak mula sa Star Boundary ay bumuhos sa kanyang miniature universe, hindi lamang ito magdudulot sa kanya ng anumang problema, mapapahusay pa nito ang kanyang sariling mga tagumpay sa Great Dao. Masasabing hindi tumanggi si Yang Kai sa alinman sa mga puwersang dumaloy sa kanyang Star Boundary, lahat sila ay naging kanyang kapital para lumakas. Araw-araw, taon-taon, ang kapangyarihan ng Universe World ay patuloy na dumadaloy sa Void World. Gayunpaman, dahil ang mga galaw ni Yang Kai ay napakabanayad at sinunod ang prinsipyo ng unti-unting pag-unlad, napakahirap para sa mga ordinaryong cultivator na mapansin ang anumang pagbabago sa Star Boundary. Tanging ang mga Heaven Opening Realm Cultivator na may sapat na mataas na ranggo ang unti-unting makakapansin na ang Star Boundary ay iba sa dati. Marshall Pick, Kabanata 5864. Nakahanda nang umalis. 10 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Sa araw na ito,
Sa loob ng butas ng puno ng World Tree Clone, binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at isinara ang pinto sa kanyang miniature universe, pinutol ang kanyang koneksyon sa star boundary at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Bagaman ito ay isang maikling 10 taon lamang ng liblib na paglilinang, ang kanyang lakas ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Kung titingnan ang kanyang sarili sa loob, ang pundasyon ng miniature universe ay naging ilang beses na mas mayaman kaysa sa nakalipas na 10 taon. Hindi lamang iyon, ngunit maging ang kapangyarihan ng kanyang Great Dao ay naging mas mayaman. Kung ang 9th grade ay nahahati din sa maaga, kalagitnaan, at huling yugto, kung gayon ang Yang Kai mula sa 10 taon na ang nakakaraan ay walang alinlangan na nasa maagang yugto lamang, ngunit ngayon, nakapasok na siya sa kalagitnaan ng yugto. Ang 10 taon ng paglilinang ay hindi mas masahol kaysa sa 2,000 taon ng paglilinang. Ito ang pakinabang ng paglinang sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng Universe World, at ito rin ay isang pribilehiyo na natatangi sa mga Great Emperor. Ito ang resulta ng sadyang pagpigil ni Yang Kai. Kung walang habas niyang lalamunan ang kapangyarihan ng Universe World, hindi magtatagal bago niya lalamunan ang buong kapangyarihan ng Star Boundary. Sa isang napakalaking pagtaas sa pundasyon ng isang tao, ang pundasyon ng Star Boundary ay natural na magdaranas ng ilang pagkalugi. Gayunpaman, ang pundasyon ng Star Boundary ay sapat na mayaman, kaya kahit na nawala ito ng malaki, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Hindi bababasa, ang mga cultivator sa Star Boundary ay hindi maaapektuhan nito, at sa patuloy na feedback ng World Tree Clone, ang kanilang pundasyon ay maibabalik sa madaling panahon. Bago ginamit ni Yang Kai ang World Force ng Star Boundary para linangin, natural na niyang pinlano ang lahat. Hindi niya maaaring baliwalain ang kinabukasan ng mga tao ng Star Boundary para sa sarili niyang makasariling mga dahilan, kung hindi ay matagal na niya itong nagawa. Ito ang unang pagkakataon na ang cultivation ni Yang Kai ay tumaas ng napakabilis mula noong nakapasok siya sa Heaven Opening Realm, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat. Sa Spatial Territory, nakipagsanib puwersa siya sa iba pang mga 9th grade master, Ada at Aer, at nakipaglaban sa 2 Black Ink Giant Spirit God. Mayroon siyang malalim na pag-unawa kung gaano kalakas ang mga Giant Spirit God na ito, at ayon sa kanyang mga pagtatantya, pagkatapos lamang niyang maabot ang rurok ng 9th grade ay magagawa niyang harangan ang isa sa Black Ink Giant Spirit God sa isang one-on-one fight. Para sa kanyang sarili, siya ay nasa kalagitnaan pa lamang ng 9th grade, kaya't halatang hindi niya matugunan ang pangangailangang ito. Boss, pumunta sa Myriad Monster World. Para bang nadarama ang kanyang iniisip, ang boses ni Thunder Shadow ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Nakalimutan mo na ba na ako ang Great Emperor ng Myriad Monster World? Nang marinig ito, hindi napigil ang matawan ni Yang Kai. Siyempre hindi ko nakalimutan. Siya ay orihinal na nagplano upang gumawa ng isang paglalakbay sa Myriad Monster World, ngunit hindi siya sigurado kung siya ay magtatagumpay. Pagkatapos ng lahat, mahigpit na pagsasalita, ang Thunder Shadow ay nahulog na, at ang naiwan ngayon ay isang strand lamang ng Thunder Shadow Soul. Kung ang World Great Dao ay makikilala o hindi ng Myriad Monster World ay hindi tiyak. Ngunit kailangan pa rin niyang subukan. Sa pag-iisip na ito, si Yang Kai ay lumabas sa butas ng puno at nag-transform sa isang guhit ng liwanag na tumama sa kalangitan. Hindi nagtagal, sa pamamagitan ng Territory Gate, nakarating siya sa Myriad Monster Territory at diretsyong lumipad patungo sa Myriad Monster World. Mula nang itanim niya ang World Tree Clone sa Myriad Monster World, maraming taon na ang nakalipas mula noon. Noong una, ang monster race lang ang nakatira dito, pero ngayon, maraming bakas ng human race sects, at ang buong Myriad Monster World ay masasabing pinamumunuan ng human race at monster race. Mula nang ipanganak si Thunder Shadow, ang unang Great Emperor, ang iba pang mga Great Emperor ay ipinanganak sa Myriad Monster World. Karamihan sa kanila ay monster race, habang ang ilan ay human race. Pagkatapos ng lahat, ang World Great Dao sa Myriad Monster World ay mas hilig sa monster race. Sa ilalim ng pagpapakain ng World Tree Clone, ang pamana ng Myriad Monster World ay hindi na maihahambing sa nakaraan. Bagamat hindi ito maihahambing sa Star Boundary, napakayaman pa rin ito. Pagkatapos dumating ni Yang Kai sa Myriad Monster World, pinalitan niya ang Thunder Shadow sa kanyang katawan at humanap ng lugar kung saan walang nagmamalasakit. Umupo si Thunder Shadow na naka-cross-legged at binuksan ang kanyang isip upang i-connecta ang miniature universe sa Myriad Monster World. Sa susunod na sandali, lumitaw muli ang nangyari sa Star Boundary. Bumuhos ang World Force ng buong Myriad Monster World sa miniature universe, na naging pundasyon ng Void World. Nang makita ito,
naunawaan ni Yang Kai na ang pagkakakilanlan ni Thunder Shadow bilang isang Great Emperor ay kinikilala pa rin ng World Breakdown ng Myriad Monster World, kung hindi ay hindi magiging ganoon kadaling i-connect sila. Ang pagkilos na ito ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng iba't ibang mga Great Emperor ng Myriad Monster World, ngunit matapos matuklasan na ito ay resulta ng mga aksyon ni Yang Kai, lahat sila ay medyo nagulat. Sa kanilang opinyon, tanging ang mga Great Emperor ng Myriad Monster World ang may mga kwalifikasyon para gawin ito. Si Yang Kai ay hindi ang Great Emperor ng Myriad Monster World, kaya paano siya magkakaroon ng ganoong paraan? Gayunpaman, ang 9th grade ay isang kaharian na hindi pa nila maaabot, at si Yang Kai mismo ay madalas na gumagawa ng mga pambihirang bagay, kaya kahit sila ay naguguluhan, walang sino man ang nag-abala na mag-imbestiga. Pagkalipas ng 5 taon, isang utos ng paglipat ang inilabas mula sa Head Office Division at ipinadala sa iba't ibang lugar kung saan nagtitipon ang human race. Nang kumalat ang balita, alam ng lahat na magsisimula na naman ang digmaan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay iba ito sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, nagkusa ang human race na salakayin ang Northern Pass. Kung magiging maayos ang lahat, ang kalamidad na dulot ng Black Ink Clan ay malulutas ng tuluyan. Matapos makapagpagaling sa loob ng halos 20 taon, ang iba't ibang hukbo ay muling nagtipon at nagpadala ng kanilang mga puwersa sa Black Territory. Bawat lugar ng pagtitipon ng human race, bawat sekta, pamilya, matatandang babae, at mga bata ay nagpapaalis ng kanilang mga sundalo. Walang labis na kalungkutan at pag-aalala, tanging ang determinasyon at paninindigan na huwag sumuko hanggat hindi nila nalalampasan ang linya ng kalaban. Nang magtipon ang pananampalatayang ito, ang lahat ay lubos na naniwala na ang hukbo ng human race ay hindi magagapi. Sa loob ng ilang panahon, sa lugar ng pagtitipon ng human race, 9 sa 10 silid ay walang laman, at lahat ng may kakayahang lumahok sa labanan ay nagsilabasan. Wala pang 3 buwan, ang 12 dakilang hukbo ay nagtipon sa Black Territory. Ang buong Black Territory ay napuno ng mga tao at maraming battleships ang pumuno sa kawalan, na bumubuo ng isang napakalaking fleet. Sa oras na ito, sa labas ng floating continent ng head office, sa labas ng Pyongyang Pass, si Mi Jinglan ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, nakatingin sa territory gate kung saan matatagpuan ang High Heaven Territory. Alam niya na marami sa mga sundalo sa ekspedisyong ito ay maaaring hindi na makasakay sa daan pauwi, at marami sa kanila ang maaaring mamatay sa larangan ng digmaan, ngunit ito ay isang pagpipilian na kailangang gawin ng human race, isang sakit at pagdurusa na kanilang ginawa. Kinailangang magtiis. Ang Black Ink Clan ay hindi dapat pabayaan. Sa labanang ito sa Black Ink Clan, kung mabaigaw sila, mamamatay silang lahat. Isang daloy ng liwanag ang lumipad mula sa di kalayuan, inihayag ang figure ni Uyang Lai. Nagtanong si Mi Jinglan. Paano ito? Umiling si Uyang Lai at sinabing. Hindi pa siya lumalabas, pero mukhang malapit na siya rito. Ang pundasyon ng Myriad Monster World ay halos na-extract na, at imposibleng maubos ng batang iyon ang lakas nito. Tumanggaw si Mi Jinglan, biglang naging medyo nabighani. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Naglagay si Uyang Lai ng walang pakialam na ekspresyon. Sa anumang kaso, tiyak na mas malakas siya kaysa sa iyo at sa akin. Hindi niya napigil ang iklik ang kanyang dila. Kung alam ko, nakahanap na ako ng lugar upang manirahan at maging isang Great Emperor. Hindi napigilan ni Mi Jinglan na matawa. Kahit maging Great Emperor ka, wala itong silbi. Ang Star Boundary at Myriad Monster World ay mayroon lamang napakalakas na pundasyon dahil sa mga benepisyo ng World Tree Clone. Ang ordinaryong Great Emperor na ipinanganak mula sa ordinaryong Universe World ay hindi kailanman magagawang gayahin sila. Tama ka. Tumanggaw si Uyang Lai. Kaya sinasabi na ang mga bayani ay lumilitaw sa mga panahon ng kaguluhan. Hindi pa banggitin ang Myriad Monster World, nang itanim ng batang ito ang World Tree Clone sa Star Boundary, malamang na hindi niya inaasahan na ang Star Boundary ay magiging isa sa mga huling pag-asa ng human race. Kung hindi dahil sa Star Boundary, ang human race ay hindi magkakaroon ng ganoong katibay na pundasyon, at ang dahilan kung bakit itinanam ni Yang Kai ang World Tree Clone na ito sa Star Boundary ay upang iligtas ang kanyang tinubuang bayan na malapit ng masira. Siyempre, sa hinaharap, ang miniature universe ni Yang Kai at ang Myriad Monster World ay nagkaroon din ng magandang papel. Ito ay dahil sa 3 Heaven Opening Realm Cradles na ito kung kaya't isinilang ang magagandang panla ng human race. Paano ang Void Guard? Tanong ulit ni Uyang Lai. Nag-set up na sila ng space array na humahantong mula sa Star Boundary hanggang sa Northern Pass. Sigurado akong hindi magtatagal para makumplito. Sagot ni Mi Jinglan. Sa ngayon,
Halos walang laman ang likuran ng human race. Sino mang cultivator na may kakayahang lumarok sa labanan ay karaniwang pipiliting lumaban. Ilang matanda at mahina, babae, at bata ang naiwan. Ang dahilan kung bakit sila naiwan ay hindi upang protektahan ang likuran. Sa madaling salita, kung ang mga frontline ay matatalo, ang human race ay maaaring talagang mapahamak, mag-iwan ng ilang matatanda, mahina, may sakit, at may kapansanan. Ang dahilan kung bakit sila nanatili sa likod ay pangunahin upang turuan ang mga cultivator ng mga susunod na henerasyon, upang ang human race ay magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng sariwang dugo at mga mapagkukunan upang suportahan ang mga frontline. Sa orihinal, kahit na ang isang 8th grade o 9th grade Heaven Opening Realm Master ay kailangang gumugol ng maraming oras upang maglakbay mula sa Star Boundary, ngunit ngayong mayroon na sila ng rutang teleportasyon ng Void Guard, ang oras na maaari silang maglakbay ay lubos na mababawasan. Gayunpaman, ito ay paunang paghahanda lamang. Kapag nasakop na ng human race ang no-return pass, patuloy silang magse-set up ng space array sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Pagkaraan ng ilang sandali na pakikipag-chat, sinabi ni Uyang Lai. Dahil wala nang iba, pupunta muna ako sa Black Territory. Pumunta ka, ipasa ang utos doon at matiyag ang maghintay. Utos ni Mijinglan. Tumanggo si Uyang Lai at umalis. Pagkalipas ng ilang araw, si Mijinglan, na naghihintay, ay biglang nagtaas ng ulo at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Tila may isang figure na mabilis na papalapit, at pagkaraan ng ilang sandali, kumalat ang mga alon at isang figure ang lumabas. Si Yang Kai, na late dumating. Paumanhin sa paghihintay. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Tiningnan siya ni Mijinglan pataas at pababa, hindi makita ang kanyang kultibasyon, ngunit ang aura ni Yang Kai na hindi namamalayan ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pang-aapi. Kailangang malaman ng isa na isa rin siyang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Ang katotohanang maaaring iparamdam sa kanya ni Yang Kai ang pressure ay nangangahulugan na ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. 20 taon na ang nakalilipas, hindi siya nakakaramdam ng ganito kay Yang Kai. Laking gulat nito sa kanya. Ang lakas mo ngayon. Anong level na? Nang itanong niya ito, hindi alam ni Yang Kai kung paano ipapaliwanag. Ayon sa kanyang sariling pag-unawa sa 9th grade realm, pagkatapos na pinuhin at lunukan ang isang malaking halaga ng pamana ng Myriad Monster World, nakapasok na siya sa kalagitnaan o huli na yugto. Pagkatapos mag-isip-isip sandali, sinabi ni Yang Kai. Matatalo ko na ngayon ang tatlo sa akin mula 20 taon na ang nakalipas. Ang paliwanag na ito ay napaka-nobela at kakaiba na ang bibig ni Mijinglan ay kumaibot habang pinakikinggan niya ito, ang kanyang puso ay mabilis na napuno ng pagkabigla. 20 taon na ang nakararaan, napakalakas na ni Yang Kai, ngunit ngayon ay nagawa niyang talunin ang tatlo sa kanya sa oras na iyon. Sa loob lamang ng 20 taon, ang lakas ni Yang Kai ay bumuti ng mabilis. Mahirap isipin kung anong uri ng kakilakilabot na mga pagpapahusay ang ginawa ni Yang Kai matapos makuha at pinuhin ang lakas ng 2 Heaven Opening Realm Cradles. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay. Sa kasalukuyan, walang maraming 9th grade human race master, kaya kung mas malakas si Yang Kai, mas malaki ang pagsupil sa Black Ink Clan.